Sa ilalim ng maulap at madilim na kalangitan kung saan tila may lumilipad na maliliit na hamog, makikita ang isang lawin na lumilipad ng mabilis, kasabay nito ang narinig na ulat na ang hukbo ng Pang Clan ay nasa 40 kilometro pa lamang mula sa kanilang kinalalagyan, isang paunang babala na nagpapahiwatig ng paparating na kalaban. Sa gitna ng malamig at maulap na paligid, nakatayo si Sorayang, habang mahigpit na hawak at binabasa ang isang sulat, may halong pagtitimbang sa kanyang mukha, habang isinasaalang-alang ang tagal bago nakarating ang mensahe. Napagtanto at ipinaunawa niya na dahil sa ganitong pagkaantala, tiyak na mas malapit na ang hukbo ng Pang Clan at hindi hihigit sa 10 kilometro na lamang ang layo mula sa kanila. Ibinahagi niya ang karagdagang balita na nagpapulala sa kanilang kalagayan, ang lahat ng maliliit na samahan at angkan sa Henan ay nasa ilalim na ng utos ng paghahanda sa gyera, at higit sa kalahati sa mga ito ay pumasok na sa ganap na kalagayan ng pakikipaglaban. Sumagot si Dangpil na ang mga pangkat na ito ay magiging kasama rin sa paghahanap at pagtugi sa kanila, kaya't hindi lamang Pang Clan ang kanilang kaharap. Matapos marinig ang lahat ng ulat, tumahimik ng malalim si Sorayang, ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at walang labis na pagbabago, ngunit malinaw na tumatakbo ang malalim na pag-iisip at pagpaplano sa kanyang isipan, habang tinitimbang ang bigat at lawak ng panganib na nakapaligid sa kanila. Sa gilid ng daanan na may matataas na damo at lupaing basa mula sa hamog, tinawag ni Sorayang ang pangalan ni Dangpil ng malinaw, agad at may katapatan itong sumagot at tumugon, nagpahayag si Dangpil ng kahandaang makinig at sumunod sa anumang pasya at utos na ibibigay ng kanyang young leader. Nagsalita si Sorayang nang may pag-iisip na marami na ang nangyari sa loob lamang ng maikling panahon, agad na sumang-ayon si Dangpil, nagtanong si Sorayang kung paano naman naging kabuuan ang mga pangyayaring iyon. Sa gilid ng gulong ng karwahe ay nakatali at nakaupo ang si Pang Yul, na punong sugat ang katawan. Mula sa kanyang kinalalagyan ay ibinahagi ni Dangpil na hindi naman naging maganda at kaaya-aya ang naging pakikitungo at impresyon sa kanya, ngunit dala nito ay malalim na aral, natutunan niyang sa malawak na daigdig ay mayroong iba't ibang uri at katangian ng mga tao, may mabuti man o masama, matapat o mapanlinlang, na kailangang harapin at kilalanin. Bumaling si Dangpil kay Sorayang, sinabi niya ng may pagpapahalaga na sa kabila ng hirap at gulo, ang mga karanasang ito ay tiyak na mahalaga at kapakipakinabang sa hinaharap. Bahagyang napangiti at sumagot si Sorayang na tila inaasahan na niya ang ganitong pananaw, na ganoon talaga ang laging sinasabi at iniisip ni Dangpil sa bawat pagkakataon. Ibinahagi ni Sorayang ang kanyang pagdududa, hindi niya matiyak kung ang daigdig ba na nakapaligid sa kanila ang naging kakaiba at mapaglaro, o kung siya mismo ang nagbago at naiiba na ang pananaw at pagtingin sa lahat ng bagay, nanatiling tahimik si Dangpil, na pinag-iisipan ng mabuti ang sinabi nito. Mula sa mataas na tanawin kung saan nakikita ang malawak na kabundukan at luntiang kapatagan ng Zhongyuan, ibinahagi ni Sorayang ang kanyang tiyak na kaisipan, na sa sandaling tumapak siya sa lupang ito ay tiyak na nagbago na siya at hindi na siya katulad ng dati. Idinugtong pa niya na marahil ay ito mismo ang tunay na ganda at halaga ng Jiangho, ang kakayahan nitong baguhin at hubugin ang bawat isa na humahakbang dito. Ibinahagi niya ang kanyang sariling pagdududa, na tila mapagkunwari at hindi tugma ang kanyang ginagawa, dahil kani-kanina lamang ay ipinaglalaban at isinusulong niya ang kapayapaan, ngunit ngayon ay muli na naman siyang nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Tumingin ng diretso si Sorayang, na may matalas at matibay na ningning sa kanyang mga mata, habang ipinaliwanag ang tunay na dahilan. Sinabi niya ng tapat at mariin na hindi niya kayang manatiling tahimik at manood lamang, habang may mga taong pilit na humahamon, nanggugulo, at nagtatangkang saktan at diktahan siya. Sinabi ni Sorayang na sa palagay niya ay hindi siya ang tamang tao at karapat-dapat na maging tagapamuno upang akayin ang daigdig tungo sa kapayapaan. Agad na nagtaka at nagtanong si Dangpil, nagtataka siya kung bakit niya nasasabi at iniisip ang ganitong bagay. Habang sinusunod ang sulat sa kanyang mga kamay, malinaw niyang ipinahayag, na ang isang kinikilalang demonic martial artist ay mananatiling nakatali at bahagi pa rin ng demonic path anuman ang kanyang gawin, at subukang baguhin sa kanyang sarili at sa paligid. Ipinahayag niya na siya ay nakadikit na sa pinakadulo at rurok ng demonic path kaysa sa sinumang iba pa. Idinugtong pa niya na wala na siyang nararamdamang pagsisisi kapag kailangan niyang talunin at patayin ang kanyang mga kaaway. Mariin at buong katotohanang ibinahagi niya ang kanyang napagtanto, na kahit tapat at taos puso niyang hangarin ang kapayapaan para sa buong daigdig,
hindi siya ang angkop at pangunahing tao na maging tagapagtaguyod at tagapamuno upang isakatuparan ang ganitong pagbabago. Sa makipot na daanan sa pagitan ng matatayog na bato at bundok, makikita ang mabilis na pagsugod ng maraming sakay kabayo. Ito ang hukbo ng Pangklan na lalong lumalapit at tila walang tigil sa pagtulak pasulong. Sa ibabaw ng matarik na lupain at sa ilalim ng maulap na langit, mabilis na tumalon si Sorayang habang kasama si Goldie, buong diin at madiin niyang ipinagbili na siya lamang ang tutuloy at walang sinuman ang dapat sumunod kanya. Nakatayo sa dulo ng matarik na bato si Sandrine, nakatingin ng may pagkabahala sa ginawa ni Sorayang. Nagtanong siya ng may halong pag-aalala kung talaga bang hahayaan niyang umalis at harapin niya ito ng mag-isa, at idinugtong pa niya ng seryoso at may takot na ang kaharap nilang Pangklan ay mas makapangyarihan at mas matibay kaysa sa sinumang kalaban na kanilang nakaharap noon pa man. Mabilis na tumingin si Sandrine sa kanyang likuran, habang biglang nagsalita si Dampil na may diin, kung sasama man sila o susubok na tumulong, tiyak na magiging dahilan ito ng kanilang kamatayan. Sa gitna ng nagniningning na gintong chi, nakatayo si Dampil, habang ang kanyang anino ay tila nababalot ng liwanag. Habang ipinaliwanag ng may pag-iingat, ibinahagi niya na kung pipiliin nilang sumali sa labanan, may malaking panganib na sa halip na mapatay ng kalaban, sila ay mahatak at masaktan at mamatay mismo dahil sa lakas at pagsalakay na ibinubagzo ng kanilang young leader. Nagulat si Sandrine, habang may butil ng pawis sa kanyang pisngi at nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Nagtanong siya ng may pagkalito kung bakit bigla at walang babala ay gumagamit na at lumalabas na mula sa kanya ang demonic arts. May halong pilit na pagtitiis sa mukha si Dampil, habang ipinaliwanag ng malinaw, sinabi niya na hindi ito sadyang ginagawa at pinipili ng kanyang sarili, kundi ang ganitong lakas at sining ay kusang kumikilos at gumagalaw ng mag-isa. Sa gitna ng lumalakas na alon ng kulay dilaw at ginto, nakatayo si Gogo sa likuran na seryosong napagtanto at sumang-ayon sa sinabi ni Dampil, inamin niya na ganito rin ang nangyayari sa kanya, at malinaw na ipinaliwanag na pareho silang naaapektuhan at hinahatak ng demonic chi na nagmumula mismo kay Sorayang. Mula sa kinalalagyan ni Sandrine, nakita niya sina Dampil at Gogo na nakatayo sa gitna ng nagniningning na puwersa. Ipinaliwanag ni Dampil na si Sorayang ay kasalukuyang nasa kalagayan ng ganap na dominion ng kapangyarihan, bagay na ikinagulat ni Sandrine ng labis at napabulalas ng tanong na puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Buong diin na ipinapahayag ni Dampil ang katotohanang sa sandaling ito ay ganap nang nangingibabaw ang young leader sa demonic path. Malinaw na inilarawan ni Sorayang ang antas ng kanilang puwersa, may 300 mandirigmang bladesmen mula sa Supreme Overlord Unit, kasama pa ang 30 dating dalubhasa sa sining pandigma na dating nasa pinakamataas na antas ng Supreme Peak Realm. Nakatayo si Sorayang sa gitna, mahigpit na hawak ang kanyang sandata, sa kanyang likuran ay nakatayo ang dalawang makapangyarihang nilalang, habang nagniningning sa kulay asul at lila na mga mata ni Goldie at ang malaking tigre naman ay na may nagniningning na pulang mga mata. Ipinaliwanag ni Sorayang ng buong tapang na ang mga sumusugod ay ang mga piling at pinakamahuhusay na kasapi ng Hubei Pangklan. Sa unahan ng hukbo ay nakasakay ang matandang pinuno, nakatitig siya ng matalas kay Sorayang, habang buong pagbabantay na binanggit na sa wakas ay lumabas at nagpakita na ang tinatawag nilang Young Demon. Sa isang iglap, sumigaw ng malakas ang pinuno, ngunit nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat, habang itinuturo si Sorayang at ipinag-uutos na salakayin at hulihin agad ang tinutukoy nilang young leader ng demonic cult, bago pa man makagalaw ng buo, mabilis nang sumugod at hamampas si Sorayang patungo sa pinuno ng mandirigma, na ikinalipad palayo ng kanyang ulo sa ere sa bilis ng pangyayari. Pagkatapos ng kanyang ataking pinakawalan, nananatiling matalas ang kanyang mga tingin sa kanyang harapan, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matingkad na pulang kulay na tila pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng gulo, isang mandirigma ng Pangklan, ang mabilis na lumingon sa kanyang mga tauhan na sumisigaw ng malakas at puno ng pagkabahala. Sinabi niya ng buong lakas na patay na ang kanilang pinuno ng unit, at agad ding ibinabato ang utos na kailangang ibalik sa ayos at patibayin muli ang kanilang pormasayon upang hindi tuluyang magkawatak-watak. Ngunit bago pa makabalik sa kani-kanilang hanay, mabilis nang sumalakay si Sorayang patungo sa mga kalaban, at sunod-sunod ng pinakalawan ang kanyang aura blade patungo sa mga kalaban, kasabay nito ay sunod-sunod ring tinatamaan ang mga mandirigma, habang humahagulgol at sumisigaw sa sakit. Mula sa itaas ay mabilis na sumusugod si Sorayang sa gitna ng kanilang hanay, habang walang humpay na pinapatay niya ang kanyang dinadaan na mga kalaban.
Sa kabila ng matinding pagbagsak ng marami sa kanilang hanay, may mga natitirang mandirigma na nananatiling matatag at puno ng puot, nagtitipon sila at sumugod ng buong lakas, habang sumisigaw ng buong tapang na hindi sila bibigay at atras, at nais nilang paksain at wakasan ang buhay ni Sorayang anuman ang mangyari. Sa gitna ng mabilis na paparating na mga kalaban, kaagad naman itong napansin ni Sorayang sa kanyang likuran. Sumugod muli ang Matanden ng buong lakas, ibinuhos niya ang kanyang buong puwersa sa isang matinding atake na tinatawag na Primordial Thunderbolt Blade, patungo kay Sorayang, habang mabilis naman itong hinarap ni Sorayang, kasabay nito ay hiniranggan niya ang pagsalakay ng kalmado, na nagdulot ng matinding ugong sa kanilang banggan. Kasabay nito ay napuno ng matinding galit ang kanyang, habang mariing ipinapahayag ang kanyang matibay na pasya, na buong diin na isinigaw na sinasabi niyang tiyak na papatayin niya si Sorayang nang may matinding pagkamuhi na wakasan agad ang buhay ng young leader. Habang mabilis na umiwas si Sorayang sa pagitan ng marami pang kalaban, malinaw na napagtanto at inilarawan ni Sorayang ang katayuan ng mga bagong niyang kaharap, sila ay mga dating retiradong martial masters ng Pang Clan, at lahat ay nasa antas na Supreme Peak Realm o mas mataas pa rito. Sa kanyang isipan ay tinitimbang niya ang pagkakaiba nila sa mga nakaharap na niya noon, tulad ng mga mandirigma mula sa Mount Hua at Jongnan, at kinikilala na mas matibay, mas sanay, at mas mapanganib ang grupong ito kaysa sa kanila. Napansin niya ang isang bagay na labis na kapansin-pansin at nakakagulat, na kahit na nakita nila mismo sa harap ng kanilang mga mata ang pagkamatay ng kanilang pinuno ng unit, hindi sila nayanig, hindi natakot, at hindi nagkawatak-watak, nananatili silang matatag at mabilis na kumikilos, tila hindi apektado ng pagkawala, habang mabilis silang tumalon mula sa iba't ibang direksyon. Habang nasa ere ang veteranong mandirigma ng Pang Clan, mabilis siyang naghanda sa kanyang atake, buong lakas niyang inutusan ang lahat ng kanyang kasama na huwag silang magbibigay ng anumang pagkakataon at puwang kay Sorayang, at ibuhos at gamitin nila ang lahat ng kanilang lakas at kakayahan sa walang tigil na pagsalakay upang hindi ito makabawi at makapagplano ng kontra-atake. Kasabay nito ay sunod-sunod ng pinakawalan ng mga disciples ang kanilang aura blade patungo kay Sorayang, na nagkaroon ng matinding pagsabog at alon ng liwanag sa buong paligid. Matapos ang matinding pagsabog ay napuno ang buong tanawin ng makapal na usok. Sa gitna ng usok ay may napansing patak at agos ng dugo na tumatalsak sa lupa, ang tunog ng pagbagsak nito ay tila tumatak at nagdulot ng kanyang matinding pagtatakasa. Agad niyang napagtanto at nakilala na ito ay tanda ng panloob na pinsala ng internal wound, isang bagay na bihira at hindi inaasahan sa ganitong antas ng labanan. Habang pinunasan ng dugo sa kanyang ilong, sa kanyang isipan ay malinaw niyang napagtanto na napakahabang panahon na mula noong huling pagkakataon na nakatamo si Sorayang ng ganitong uri ng panloob na sugat sa tunay at matinding labanan, idinugtong pa niya sa kanyang sarili ang matinding babala na kung sakaling hamina at maging kampante siya at pabayaan ang kanyang pagbabantay, tiyak na dito at ngayon ay posibleng mamatay siya sa kamay ng mga kaharap na ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, habang nagsimulang mag-alab at kumalat ang nagninangas na apoy mula sa kanyang paghawak at sa mismong talam. Sa kanyang isipan ay napuno siya ng mas matinding pagnanais na lumaban, dahil ang pagharap sa ganitong matitinding kalaban ay lalo lamang nagpupukaw sa kanyang tapang at diwa. Sa isang iglap ay ibinuhos ni Sorayang ang lahat ng kanyang lakas at sining pandigma. Lumikha ito ng matinding pagsabog ng nagliliyab na apoy na hamampas at tumagos sa hanay ng mga kalaban, habang ang mga mandirigma ng Pang Clan ay naiwan sa gitna ng init, sumisigaw sila ng malakas sa matinding sakit, habang ang kanilang mga anyo ay bahagyang natatakpan ng nagliliyab na alon ng puwersa. Ipinahayag ni Sorayang na nararapat lamang at talagang kahanga-hanga ang kakayahan at tapang ng mga piling mandirigmang ito mula sa Pang Clan, tunay na umaayon sa kanilang katayuan bilang mga pinakamahuhusay na kasapi ng kanilang angkan, at hindi sila karaniwang kaharap na madaling matalo. Sa kabilang panig, ang veteranong mandirigma ay biglang nanlalaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Hindi niya maunawaan ang uri at antas ng sining pandigma ng blade technique na ginagamit ni Sorayang. Muling lumingon at humarap si Sorayang sa kanyang likuran, habang malakas niyang tinawag ang pangalan ng kanyang mga tapat na kasama, na sina Goldie at Tiger King. Sa sagot ng tawag ay biglang lumitaw at sumugod ng mabilis at mabagsik ang dalawang makapangyarihang nilalang, sabay silang sumalakay sa hanay ng mga kalaban, na nagdulot ng muling sigaw ng sakit at gulat mula sa mga mandirigma ng Pang Clan.
Nakatayo si Sorayang nang nakatalikod sa tanawin, habang nasa paligid niya ang kulay pulang na liwanag. Sa kanyang sarili ay ipinagtatapat niya ang kahalagahan ng tinatawag na Nine Depths Demonic Arts, ang sining na naghubog at nagdala sa kanyang kasalukuyang anyo at katayuan, at kinikilala itong nagsisilbing tanda at simbolo na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at kasalukuyang panahon. Sa gitna ng magulong labanan, makikita si Goldie, na sumusugod ng mabilis at mabagsik, habang naglalabas ng matalas at nagniningning na asul na alon ng puwersa mula sa kanyang katawan. Ang mga mandirigma ng Pang Clan na nasa kanyang harapan ay napipilitang umiwas at hamarang ng mabilis, habang ang bawat hampas ni Goldie ay nagdudulot ng pagkamatay ng mandirigma. Sa gitna ng matinding sagupaan, isang mandirigma ng Pang Clan, ang sumigaw buong ng malakas, habang nakataas ang kanyang sandata at nakaturo sa direksyon ni na Goldie at Tiger King, habang buong tapang niyang inutusan ang lahat ng kasama na Paksain at tapusin ang buhay ng mga nilalang na ito, habang ang iba pang disciples ay sabay na sumugod at humanda na salakayin ng sabay-sabay. Sa kanyang isipan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagninilay tungkol sa tinatawag na Demonic Emperor Shi, ang lakas na pinaniniwalaan niyang bubuo at magiging pundasyon ng kanyang darating na kinabukasan. Sa tabi naman ay nakita ang Tiger King, na bumubuka ng malaki ang kanyang bibig at nagpapakita ng matatalim na ngipin, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kulay pula. Ang kanyang sigaw ay dumagundong sa buong paligid, habang sa isipan ni Sorayang ay ganap na kinikilala ang lakas na ito bilang simbolo ng kanyang kasalukuyang kalagayan at ng kinabukasang kanyang tinatahak. Sa gitna ng magulong larangan ng digmaan kung saan patuloy na naglalaban-laban ang mga mandirigma ng Pang Clan at ang mga makapangyarihang nilalang na sina Goldie at Tiger King, nakatayo si Sorayang ng matatag sa gitna. Sa kanyang isipan ay malalim na pagninilay ang kanyang ginagawa, at inilalahad niya ang kanyang paniniwala na bagaman magkakaiba ang katangian ng nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan, hindi kailanman maaaring paghiwalayin at ihiwalay ang mga ito sa isa't isa. Idinugtong pa niya na ganito rin ang katotohanan at katangian ng sining pandigma, ang mga ito ay magkakaugnay at hindi mapaghihiwalay sa pagdaan ng panahon. Nagniningning ang kanyang mga mata sa matingkad na pulang kulay at puno ng matalas na diin, sa kanyang sarili ay patuloy niyang hinuhubog ang kanyang pasya, at ipinapaliwanag na kung hindi niya kayang talikuran ang alinman sa dalawang uri ng demonic arts na kanyang hawak at ginagamit, ang tanging tamang landas na kanyang tatahakin ay matutong yakapin at pag-isahin ang parehong lakas at sining na ito, upang maging ganap at buo ang kanyang kapangyarihan at pagkatao. Habang nagpapatuloy ang sagupaan at ang matalas na asul na alon ng puwersa ay humahampas sa mga mandirigma ng Pang Clan, patuloy na tumatakbo sa isipan ni Sorayang ang kanyang masusing pagsusuri. Ipinapaliwanag niya na bagaman malinaw at kitang-kita ang pagkakaibang katangian ng dalawang uri ng demonic arts na kanyang pinag-aaralan at ginagamit, mayroon silang iisang mahalaga at pangunahing katangian na pareho at pinag-uugnay ang mga ito, ang katangiang nagbibigay sa kanila ng lakas at kahalagahan. Sa gitna ng kanyang pagsalakay ay mariin at tiyak na ipinahayag niya ang katotohanang ang buong lakas at kapangyarihang ito ay nagmula at kabilang sa kanyang sarili, na siya mismo ang pinagmulan at taglay nito. Habang nagniningning sa kulay asul ng isang pangmata, malinaw at puno ng tiyak ang kanyang kaisipan, ipinapahayag niya na ang mga sining at pamamaraang pandigma na kanyang natutuhan at pinaghusay ay mananatili at makakasama niya magpakailanman, hindi kailanman hihiwalay, hindi kailanman mawawala, at magiging bahagi ng kanyang buong pagkatao hanggang sa dulo. Sa gitna ng nagngangalit na labanan, nakatayo si Sorayang ng kalmado, habang iniuunat ang kanyang kamay na nababalot ng malamig at nagniningning na asul na chi, ang kanyang mga mata ay kakaiba at kapansin-pansin. Ang isa ay kulay pula at ang isa naman ay kulay asul. Sa kanyang malalim na pagninilay ay ipinaliwanag niya ng buong katotohanan na ang tinatawag na demonic path ay hindi maaaring umiral at mabuhay kung wala ang orthodox path, at ganito rin naman sa kabaligtaran, ang bawat isa ay nangangailangan at magkaugnay sa isa pa, hindi kailanman magiging ganap kung hiwalay. Sa gitna ng malakas na alon ng chi na inilabas ni Sorayang, kitang-kita ang epekto nito sa mga mandirigma ng Pang Clan. Ang ilan sa kanila ay tumalsik, habang lumalabas ang dugo mula sa kanilang bibig, habang ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding sakit, gulat, at kawalan ng pag-asa. Sa harap ng ganitong pangyayari, ang matandang namumuno sa kanila, ay napatigil at nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na gulat, habang pinagpawisan sa kanyang pagkagulat. Sa kanyang sarili ay tiyak at mariing kinumpirma ni Sorayang na ang ganitong ugnayan at pagtanggap sa 200 ay ang tunay na kahulugan ng coexistence,
Ang pag-iral ng sabay at pagtugma sa isa't isa, hindi pagtunggali at pagtalikod. Sa gitna ng katahimikan na sumunod, kinatawan na pinuno ng mandirigma ay muling nagpakita ng matinding puot, nanlalaki ang kanyang mata na puno ng galit at pagkamuhi, habang mariing tinatawag si Sorayang na isang demonyo. Kasabay nito ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa hawak ng sandata, habang buong sigaw niyang iniuutos si Sorayang na mamatay, habang humahampas ng malakas patungo kay Sorayang, na nagdulot ng matinding ugong at pagkakabasag ng lupa sa paligid. Sa gitna ng matinding pagsalakay, ginamit niya ang makapangyarihang pamamaraan, ang tinatawag na Five Tiger Gate Destroying Blade, na lumikha ng matitibay at nagniningning na alon ng liwanag at puwersa na tila kayang wasakin ang anumang harang. Habang kanyang mukha ay napuno ng matinding puot, at nagngangalit na mga ngipin, habang nakatutok kay Sorayang. Sa sandaling tumama ang puwersa ay nagkaroon ng matinding pagsabog at pagbulos sa lupa, nagkalat ang mga basag na alikabok, at matatalim na alon ng hangin na hamampas sa buong paligid. Sa gitna ng makapal na usok, mabilis na sumugod si Sorayang patungo sa kinatawan ng pinuno, habang ang kinatawan ng pinuno ay muling itinaas ang kanyang sandata at handang hamampas muli. Muling lumitaw ang mukha ni Sorayang sa harapan ng kinatawan na nanlilisik ang kanyang mga mata sa magkakaiba kulay, puno ng matalas ang kanyang tingin. Sa harap ng tingin at pagkilos ni Sorayang, ang kinatawan ng pinuno ay napahinto saglit, nanlaki ng husto ang kanyang mga mata sa labis na gulat, tila hindi niya maunawaan ang bilis at kakayahan ni Sorayang. Bago pa makabawi muli ang kinatawan ng pinuno, mabilis nang sumugod si Sorayang, habang pinakawala ng kanyang aura blade patungo sa kinatawan ng pinuno, na nagdulot ng pagkaputol sa ulo nito. Matapos ang ataking pinakawala ni Sorayang, na puno ng makapal na usok sa kanilang paligid. Habang hamupa na ang usok, nakatayo na si Sorayang sa gitna ng sira-sirang lupa, mahigpit na hawak ang kanyang sandata, habang sa kanyang magkabilang gilid ay nakaposisyon ang kanyang dalawang makapangyarihang nilalang, habang sa ibaba ay nakahandusay na ang kinatawan ng pinuno ng Pang Clan na napugutan ng ulo, habang ang natitirang disciples nito ay nakapaligid at nakatutok kay Sorayang, na puno ng pag-aalinlangan at takot sa kanilang nakita. Sa kanyang sarili ay inilarawan niya na ang tinatawag na Demonic Emperor Chi ay katumbas ng langit, malawak, mataas, at walang hangganan, habang ang Nine Depths Demonic Arts naman ay katumbas ng lupa, matibay, malalim, at pundasyon ng lahat. Idinugtong pa niya ang isang tanong na tumatak sa kanyang isipan, kung taglay niya ay ang parehong lakas na ito, ano at sino nga ba siya sa kabuuan. Muling humarap si Sorayang, habang ng kanyang mukha ay may halong katiyakan at matalas na ngiti, mariing ipinapaalala sa lahat ng disciples na huwag nilang isipin at subukang tumakas sa laban, sa kanyang kalooban ay ganap na niyang tinanggap at inamin ang isang malaking katotohanan, na sa pagtatagpo at paggamit ng 200 at lakas na ito, napagtanto niyang wala siyang limitasyon. Lumipat tagpo sa isang marangal at dakilang estruktura ng Demonic God Place na nakatayo sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan. Mula rito ay inihayag ang kahilingan at panawagan na pagsikapan at subukan ng lahat na unawain at intindihin ang tunay na pinagmulan, dahilan, at kalagayan ni Sorayang, upang hindi lamang siya husgahan bilang kaaway, kundi kilalanin ang kanyang pinanggalingan at layunin na siyang nagtutulak sa kanya sa ganitong landas. Sa loob ng malawak at marangyang bulwagan, sinabi ng Demon Lord sa First Guardian na ang young leader ay nagawang itaboy na ang mga tagapagbantay na ipinadala sa kanya, ngunit matatag at mariing iginiit naman ni Mudam na kahit ganito ay kailangan pa ring ipagpatuloy at ipadala muli ang mga ito, dahil ang young leader ay itinuturing nilang banal na pinuno at kinabukasan ng kanilang sekta, kaya't kailangan niyang laging may kasamang tagapagbantay at tagapagtanggol saan man siya naroroon. Lumingon si Mudam sa kanyang kiliran, at mariin niyang itinanong kay Yosong kung paano at bakit nananatiling kalmado si Yosong gayong hindi nila alam kung ano na ang nangyayari at maaaring gawin ng mga kalaban, ang mga natalong puwersa mula sa Zhongyuan, sa kanilang minamahal na young leader, idinugtong pa niya na kahit ipadala pa nila ang kanilang pinakadakila at makapangyarihang mga matanda, ang Great Nine Demonic Elders, sa halip na mga karaniwang tagapagbantay lamang, hindi pa rin ito sapat at makapagbibigay sa kanya ng ganap na kasiyasang katiyakan at kapanatagan. Sa gitna ng kanyang matinding damdamin, biglang lamang nagkabasag ng malakas at nagkalat ang mga pira-piraso ng mangkok na hawak ng Demon Lord, kasabay ng pagtalsik ng likido mula sa kanyang palad. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding epekto, nanlaki ang kanilang mga mata,
habang nagulat sa biglaang nangyari sa kanilang harapan. Mabilis na lumuhod si Mudam ng buong pagpapakumbaba sa Demon Lord, humihingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagiging walang galang, at idinugtong na ayon sa matagal ng kaugalian at batas ng kanilang samahan. Ang bawat young leader ng Divine Cult ay laging may kasamang mga tagapagbantay at tagapagtanggol sa kanyang tabi sa lahat ng oras at pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang usapan, dahan-dahang inilabas at ipinakita ng Demon Lord ang kanyang kamay, kung saan nagsimulang lumitaw at umapaw ang maitim at nagninangas na itim na chi, habang tinatawag ng malinaw ang tawag ni Mudam bilang First Guardian. Tinitigan ng maigi at mariin ng Demon Lord si Mudam, at nagtanong ng seryoso, kung sakaling dumating ang oras at kailanganin ba niyang gawin ito, kaya ba at handa bang humawak at gumamit ng sandata laban sa kanya ang First Guardian. Naging tapat agad si Mudam sa kanyang sagot, sinabi niyang hinding-hindi kailanman mangyayari at magiging kailangan ang ganitong bagay, ngunit sa pagkakataong iyon ay idinugtong pa niya ang karugtong ng kanyang sinasabi, na nagpapakita ng bahagyang pag-atubili at pag-iisip kung sakaling magbago ang sitwasyon. Sa pagkakarinig ng hindi natapos na pahayag ay mabilis na nagtanong ang Demon Lord, upang malaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabing karugtong, kung ano ang mangyayari kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon. Itinaas ni Mudam ang kanyang tingin patungo sa Demon Lord, at buong katapatan at tapat na inamin na kahit dumating pa ang ganitong sandali at sitwasyon, hindi niya kakayanin at hindi niya kayang itaas ang sandata laban sa Demon Lord. Inihayag ng Demon Lord na ganap na katulad at kapareho rin ang kalagayan at landas ni Sorayang, idinugtong pa niya na bagaman marami pa ring kailangang lakbayin, matutuhan, at marating ni Sorayang sa kanyang paglalakbay, sa pinakabuod at diwa ng kanyang pagkatao at layunin, siya ay kapareho at kauri ng pinuno. Inidagdag pa niya na ang katotohanan kung ano man ang ninanais at hangad ni Sorayang, iyon din mismo ang ninanais at hangad ng Heavenly Demon. Ipinapaliwanag ang tunay na kahulugan ng demonic path, ito ay daan na nakatayo at nakabatay sa pagnanasa at hangarin, idinugtong pa niya na ang pagnanasa ay nagiging matinding pagkapit at obsesyon, at ang ganitong pagkapit naman ang nagiging daan at pundasyon ng pagkakaisa, ang ganap na pagiging iisa at pagsasanib sa bagay at layunin na ninanais at hinahangad ng puso. Habang nagbabago at dumadaloy ang anyo ng madilim at nagniningning na liwanag sa paligid, ipinaliwanag pa niya na sa madaling salita at pagkakabuo ng diwa, upang ganap na masunod at matupad ang demonyong daan, kailangan at kinakailangan ng isang nilalang na maging iisa at magsanib ng buo rito, walang paghihiwalay at pagkakahiwalay, idinugtong pa niya na ganito rin ang nangyari sa kanya noon, ganito rin ang landas na tinahak ng Great Nine Demonic Elders, at ganito rin ang naging kapalaran at landas ng mga naunang pinuno at tagapagtatag ng buong Divine Cult, lahat ay dumaan sa ganitong daan at pagkakaisa. Malinaw niyang ipinahayag na ang ganitong batas at katotohanan ay ganap ding nalalapat sa mga kandidato na maging Demon Lord, walang pagkakaiba, dahil bahagi ito ng likas na batas at pundasyon ng kanilang samahan at kapangyarihan. Sa kanyang sarili ay inihayag ang mahalagang katotohanan na bagaman marami ang kahawig ni Sorayang, siya ay naiiba at espesyal, idinugtong pa niya na hindi niya inaasahan at inakala na magagamit at gagamitin ni Sorayang ang Demonic Emperor Chi sa ganitong kakaiba at hindi inaasahang paraan. Sa kanyang isipan sa pagbalik tanaw ay sinabi ng monghe na ang obsession ay nagdudulot lamang ng paglayo at paghihiwalay, at idinugtong pa niya ang payo na dapat itong itapon at pakawalan tulad ng paghahagis ng isang bagay sa dumadaloy na ilog, upang sumama ito sa agos at hindi na bumalik. Dahan-daang nang ipinikit ng Demon Lord ang kanyang mga mata at puno ng pagbabalik alaala, habang sa kanyang sarili ay inamin na noong una ay inakala niyang walang saysay at walang kabuluhan ang mga sinabi ng mongheng iyon, ngunit napagtanto niyang nagkamali siya at totoo ang mga ito, idinugtong pa niya ang mas malalim na kaisipan na sa pamamagitan ng paglikha at pagtanggap sa paglayo at paghihiwalay, sila ay nagiging iisa at nagkakaisa, isang katotohanang tumatak ng malalim sa kanyang diwa. Mula sa tanawin sa dakilang maraming palapag na gusali, ang demonic god place na tila nanginginig at umuugong sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, habang ang mga tunog ay dumadagandong ng matinding lakas sa labas. Sa kanyang naupuan, tumawa ng malakas at buong puso ang Demon Lord sa kanyang inisip, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, tagumpay, at lubos na pagtanggap sa nangyari at sa landas na tinatahak ni Sorayang. Sa kanyang harapan, puno sila ng matinding gulat at pagtataka sa kanilang mga mukha,
habang nakamasid sa ginagawa at naririnig ang malakas na tawa ng Demon Lord sa kanilang harapan, habang hindi nila maunawaan ang ganitong pagbabago ipinakita nito. Dahan-daang nang tumayo ang Demon Lord sa kanyang kinawapan, mahinahon ngunit may awtoridad siyang nagsalita. Habang tinatawag niya si Yosong bilang General Strategist, iniutos niya na iparating agad sa Secret Palace Master ang kanyang hangarin na nais niyang makita at makausap ito ng harapan. Agad na tumugon si Yosong nang may paggalang at pagsang-ayon, na tila nagulat pa sa bilis ng utos ngunit agad ding tinanggap. Pagkatapos ay nagtanong pa siya ng mahinahon kung iyon na ba lamang ang lahat ng kailangang gawin at iparating. Tumindig at tumingin ng seryoso ang Demon Lord, habang idinugtong ang mahalagang tagubili na dapat sabihin at ipaalam sa Secret Palace Master na ang pagpupulong na ito ay may kinalaman at para sa kapakanan ng 10th Great Heavenly Demon Succession. Lumipat ang tagpo sa sariwang hangin sa loob ng gubat, makikita ang nakaunat na mga kamay ni Ang Hua na nanginginig, habang pilit na pinagpupursige ang sarili sa kabila ng matinding hirap at hiningal na nararamdaman, habang ang nasa kanyang tabi ay patuloy na nagbibigay ng lakas at sinasabing maayos ang kanyang ginagawa at nagagawa ng mahusay ang itinakdang gawain. Lalong tumindi ang hirap at paghihirap ni Ang Hua, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, nakakuyom ang kanyang panga sa pagsisikap, at halos bumigay na sa bigat ng pasan, habang inuutos pa rin sa kanya na magtiis ng kaunti pa at panatilihing aktibo at nakatuon ang kanyang core. Sa di kalayuan makikita ang matinding labanan nina Dungpil at Gugo sa kagubatan, habang narinig ang malalim na paalala sa kanya na kahit masakit at mahirap ang lahat, kailangan niyang manatiling matatag, sinasabing habang mas matagal niyang natitiis ang ganitong pagsisikap, lalo siyang lalakas at tatatag. Sa isang bahagi ng gubat, nakatayo si Sorayang, habang nakamasid at nakahalukip-kap, sa harap niya ay si Ang Hua na may pasang mabigat na kargamento sa likuran, nakatali sa isang mahabang kahoy at may mga supot na nakasabit, habang sumasagot ng matapang kahit hingal at hirap na hirap, sinabi pa ni Sorayang sa kanya na ang sarili niya bukas ay magiging mas mahusay at mas matibay kaysa sa kanyang sarili ngayon. Sa di inaasahang sandali ay biglang nagsalita ng malinaw at mariin si Sorayang, na nag-utos na itigil na ang ginagawa. Kasunod ng utos ay narinig at nakita ang mabilis na pagbagsak at pagdaus-dos ng mabigat na kargamento mula sa likuran ng babae, bumagsak ito sa lupa ng malakas at lumikha ng tunog. Habang nakatingin kay Ang Hua na katatapos lamang magsanay, nakaupo sa lupa, na hinihingal, inihayag ni Sorayang ang kanyang pagkilala at pagpuri sa natapos na gawain, sinabi niyang alam niyang napakahirap at mabigat ang pinagdaanan nito. Ngunit napakahusay nitong napagtagumpayan at napagtiisan hanggang wakas. Gayunpaman, kahit na naisa na niyang payagan itong magpahinga, ipinaliwanag ni Sorayang na hindi pa ito maaari dahil kailangan na agad nitong simulan ng paglinang at pagpapatatag ng sariling energy at lakas sa loob ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Sorayang ang katangian ng demonic arts na sa mga unang yugto nito ay mas mabilis at mas madali ang paglago at paghusay kumpara sa karaniwang orthodox martial arts. Ngunit idinugtong niya agad ang babala, dahil tila madali ang pag-unlad kahit hindi masyadong nagpapakahirap, darating ang panahon na sasalubungin ito ng matinding hadlang at pader na pipigil sa pag-asenso kung hindi magiging sapat ang pagsisikap at pagtitiyaga. Humarap si Sorayang ng seryoso, habang nakatitig kay Ang Hua na may bakas pa rin ng pagod at patak ng pawis sa mukha. Sinabi niyang ang lahat ng kasalukuyang pagsasanay at pagsubok ay sadyang ginagawa upang paghandaan at pagtibayin siya para sa ganitong darating na pagsubok, na habang mas marami at mas madalas niyang nalalampasan ang sariling hangganan at limitasyon, mas hihina at mas magiging madali ang pagharap sa ganitong pader at hadlang kapag dumating na ito, bilang sagot, same time at mahinahon ding sinabi ni Ang Hua na lubos niyang naiintindihan at tinatanggap ang lahat ng ito, kahit na mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Sa ibang bahagi ng gubat, makikita ang mabilis at matinding sagupaan, habang nagtatagpo ang kanilang mga paa sa himpapawid, na lumilikha ito ng matinding liwanag, ugong, at pagsabog ng lakas sa gitna ng mga matatayog na puno at luntiang kapaligiran. Habang nakaupo at nagsasagawa ng paglinang ng lakas sa ibabaw ng bato, nakatayo si Sorayang sa di kalayuan, habang ipinapahinga rin ang sarili, nakahawak sa kanyang baywang at humihinga ng malalim. At inihayag sa sarili na nakakapagod at mabigat din ang ganitong gawaing pagsasanay, sa likuran niya ay makikita ang nagniningning na usok at liwanag na lumalabas at pumapalibot kay Ang Hua, habang buo ang kanyang atensyon at pagsisikap sa ginagawa.
Sa kanyang isipan ay buong diwang inulit at pinagtitibay ang pasya na kailangan niyang lampasan at lagpasan ang sariling hangganan at limitasyon. Sa kanyang sarili ay idinugtong pa niya ang panata na kailangan niyang gawin, walang pag-atubili, walang pag-urong, at buong pusong pagsisikap. Sa kanyang sariling pag-iisip ay ipinaliwanag na nagawa niyang hubugin at gamitin ang pinakamabisang pamamaraan ng pakikipaglaban at pagtalo sa pamamagitan ng pagsasama at paggamit ng sabay ng dalawang dakilang kapangyarihan, ang tinatawag na Nine Depths Demonic Arts at ang Demonic Emperor Chi. Nararamdaman ni Sorayang ang matinding bigat at pagod sa kanyang sarili, sa kanyang isipan ay inamin niya na ang sabay na paggamit ng dalawang sining demonyo ay nagdulot ng matinding puwersa at bigat sa kanyang mga kalamnaan, at tila nasusunog at nanginginig na ang kanyang mga ugat at nerbiyos dahil sa tindi ng Chi, idinugtong pa niya na ito ang kauna-unang pagkakataon mula pa noong naabot niya ang antas na Ultimate Demon Realm na hindi na nasasabay at nakasasabay ng maayos ang kanyang sariling katawan sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Muli niyang pinagtibay ang kanyang pasya sa sarili, na kailangan niyang mas mabilis pa na malampasan at lagpasan ang sariling hangganan at limitasyon, dahil kung hindi ay darating ang panahon na hindi nakakayanin ng kanyang sariling katawan ang tindi at dami ng kapangyarihang kanyang tinataglay at ginagamit. Dumating si Gang Yachi at yumuko ng may paggalang at nagbigay ng buong pagbati at pagkilala kay Sorayang bilang young leader. Bilang sagot ay napansin at sinabi ni Sorayang na mas maaga itong dumating kaysa sa itinakda at sinabi nito noon pa man. Tumingin ng diretsyo at may halong pagmamadali si Gang Yachi, habang ipinaliwanag na siya ay nagmadali at naglakbay ng mabilis upang makarating dito, dahil mayroon siyang dalang balitang maganda at kasiya siya na nais niyang ibahagi agad sa young leader. Nakahalukip-kap si Sorayang, habang mahinahon ngunit tapat na sinabi ang kanyang pananaw na madalas at karaniwang kasama at sumusunod sa magandang balita ay ang hindi magandang balita, dahil dito ay idinugtong pa niya na mas nais at pipiliin muna niyang pakinggan at alamin ang masamang balita bago ang anumang magandang ibabalita. Tinitigan ni Gang Yachi ng maigi si Sorayang, habang iniuulat ang masamang balita, na mas marami na ngayon ang mga orthodox sects at mga tapat na samahan na itinuturing siyang kaaway. Idinugtong pa niya na bagaman ganito ang kanilang damdamin at paninindigan, karamihan sa kanila ay hindi ito hayagang ipinapakita at ibinubunyag, nananatili itong nakatago at palihim lamang sa kanilang isipan at gawain. Narinig lamang at tinanggap ni Sorayang ang balita ng walang labis na paggulat at pagbabago sa kanyang mukha. Sa maikli at simpleng paraan ay ipinahayag niya na malinaw at tiyak na bagay na iyon, inaasahan na niya ang ganitong kalagayan at hindi na ito bago sa kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na ibang-iba naman ang kalagayan at pananaw ng younger generation, bagaman hindi rin sila hayagang nagpapahayag. May mga puwersa at grupo sa ilang lugar na lihim na sumasang-ayon at sumusuporta kay Sorayang, gayunpaman, sa isipan ni Sorayang ay napagtanto niya ang isang tanong. Bakit nga ba sila gagawa ng ganito at magbibigay ng suporta gayong hindi naman nila lubos na alam at nauunawaan kung ano ang tunay na nais at hangad niya? Idinugtong pa ni Gang Yachi na sa palagay niya ay hindi naman iyon ang bagay na tunay na mahalaga sa kanila. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang tunay na mahalaga at makabuluhan ay ang katotohanang napakarami na ang nagkakaroon ng kuryosidad tungkol kay Sorayang at nagtataglay ng mabuting pananaw at pagtingin sa kanya. Sinabi ni Sorayang na hula niya ay hindi pa rin iyon ang tinutukoy na magandang balita na ibinabalita. Mabilis na sumagot si Gang Yachi at sumang-ayon agad, sinabing hindi nga iyon at ipinaliwanag ang buong kalagayan, na bagaman mayroong suporta mula sa mga kabataan, hindi naman siya tinatanggap at hindi siya gusto ng mga older generation. Idinugtong ni Sorayang ang kanyang sariling pananaw, habang tumatanda ang isang tao, lalo siyang nagiging takot at umiiwas sa pagbabago. Ngunit sa kabila nito ay nagpahayag siya ng matibay na pasya at paninindigan, sinasabing kahit ano pa man ang mangyari ay haharapin niya ito ng pantay. Kung sila ay gumamit ng espada, ganoon din ang gagawin niya. Kung sila ay mag-aabot ng kamay, ganoon din ang gagawin niya. Humarap ng seryoso si Gang Yachi at tapat kay Sorayang, bagaman kinikilala ang kanyang katatagan, idiniin niya ang payo na mula ngayon ay dapat maging mas maingat at mapagmasid si Sorayang, dahil mabigat at mainit ang kalagayan sa paligid, at anumang bagay at pangyayari ay maaaring biglang sumulpot at mangyari sa anumang sandali. Sa maikli at mahinahong paraan ay tinanggap at sinang-ayunan ni Sorayang ang paalala ni Gang Yachi. Sa ibang bahagi ng kagubatan, makikita ang masiglang tagpo kung saan nakasakay si Sandrine sa likuran ng malaking white tiger, habang masiglang iniuutos dito na huwag gumalaw, habang ginagamot ito.
sa kabilang gilid ay nakatayo at nakamasid ang ginintoang nilalang na si Goldie, habang si Sun Green ay tila nagreklamo at nag-angal na napakalaki nito at hindi dapat maging ganito kapusok at masyadong madamdamin ang kilos at reaksyon ng tigre. Nagtanong si Sorayang tungkol sa tinutukoy na magandang balita na ibinabalita at dala nito. Kasabay nito ay dahan-daang kinuha ni Gong Yachi ang dokumento sa kanyang damit. Habang hawak ni Sorayang sa isang nakabukas na liham na dokumento, sinabi niya na mas mainam na sabihin na lamang ito ng diretsahan at tinanong pa niya kung ano ang saysay at kahalagahan ng paggamit ng buong sulat. Ngunit matatag pa ring sumagot si Gong Yachi na sa kanyang palagay ay mas mabuti at mas maayos kung ganito ang paraan ng paghahatid at pagpapahayag ng impormasyon. Habang binabasa at sinusuri ang nilalaman ng liham, kitang-kita ang pagtataka at gulat sa mukha ni Sorayang. Binibigkas niya ang natuklasan. Ang Jiangxi Merchant Guild ay naghahangad at nagnanais na makipagkasundo at makipag-ugnayan sa Divine Cult. Sa ilalim ng malawak at maaliwalas na kalangitan na may bahagyang ulap, nakatayo ang marangal at tradisyonal na gusali na nagsisilbing punong tanggapan ng Jiangxi Merchant Guild, isang malawak na samahan ng mga mangangalakal na nakalatag at umiiral sa buong rehiyon ng Jiangxi. Ipinaliwanag na ang rehiyon ng Jiangxi ay kilala bilang lugar na may pinakamaraming bilang ng mga mangangalakal, at napakalaki at hindi maipag-isip ang halaga at dami ng salapi at kalakal na palay-patlipat at ipinagpapalitan dito. Idinugtong pa na sa katotohanan, ang mga mangangalakal dito ay nagtataglay at mayroong mas malawak na impluwensya at kapangyarihan kaysa sa inaakala ng marami. Humarap si Gong Yachi kay Sorayang ng bahagyang ngiti sa kanyang labi, habang ipinaliwanag na kung matagumpay at matutupad ang nasabing kasunduan, ang Heavenly Demon Divine Cult ay magkakaroon at makakakuha ng suporta at lakas na kasing laki at kasing lawak ng buong rehiyon mismo. Pagkatapos ay binati at pinarangalan niya si Sorayang, sinabing ang mga nagawa at tagumpay nito ay nakatawag na ng pansin at humanga kahit sa ganito kalaki at makapangyarihang samahan ng mga mangangalakal. Nakatitig si Sorayang sa nilalaman nito, kitang-kita ang mukha ni Sorayang na may halong pagtataka. Sa kanyang sarili ay sinabi niyang tila hindi naman niya naramdaman at inakala na napakarami at napakalaki pang ang nagawa at nagampanan niya. Ipinaliwanag ni Gong Yachi na hindi pa ito ganap na tiyak at tapos na. Idinugtong pa niya na bago mapagtibay ang anumang kasunduan, nais at hinihingi muna ng samahan na makilala at makausap ng harapan si Sorayang. Bilang sagot ay inamin ni Sorayang na ito ay tunay na hindi inaasahan at labis na nakagugulat sa kanya. Sumagot si Gong Yachi at tinanggap ang sinabi ni Sorayang, ngunit biglang sumunod ang paglilinaw na ang tinutukoy niya ay si Gong Yachi mismo. Nagtaka at nagtanong si Gong Yachi kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng sinabi nito. Ipinahayag ni Sorayang na hindi siya makapaniwala at hindi matanggap na lubos na pinaniniwalaan at tinatanggap ni Gong Yachi na totoo at tunay ang ganitong balita at pangyayari, bagay na tila labis nakakatwa at hindi kapanipaniwala sa kanyang paningin. Bilang sagot ay narinig lamang ang maikli at naguguluhang tunog mula kay Gong Yachi, habang sinusubukang unawain ang sinabi nito. Mariing sinabi ni Sorayang na nakataya ang kanyang sariling buhay at ulo sa kanyang paninindigan. Ito ay hindi totoo at isa lamang bitag at patibong. Habang sinasabi ito ay bigla niyang hinayla at pinunit ang sulat sa dalawang bahagi, lumikha ito ng matunog at malakas na ingay. Sa lupaing luntiang bahagyang naiilawan, nakakalat na ngayon ang mga pinunit na bahagi ng liham, habang tila inuulit at binibigkas ni Gong Yachi ang tanong kung ito ba ay tunay na bitag. Ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang dahilan, ang ideya na ang Jiangxi Merchant Guild ay nagnanais makipagkasundo at makipag-ugnayan sa Divine Cult ay tila mas kakatwa pa, ayon sa kanya, kaysa kung sabihin pa na ang Shaolin Temple ay nais makipag-alyansa at makipagkaibigan sa kanila. Ganoon kalayo at hindi akma ang ganitong ugnayan sa kanyang paningin, bagay na nagdulot kay Gong Yachi ng matinding pagkabigla at kawalan ng salita habang nakatitig lamang pabalik kay Sorayang. Habang nakahalukip-kap at nakatayo ng tuwid, inalala at binanggit ni Sorayang ang mga salita ni Gong Yachi, na ang mga matataas na pinuno at nakatatanda sa Jiangho ay hindi nagtataglay ng mabuting damdamin at pagtingin sa kanya, at na hindi dapat siya maging kampante at magbaba ng kanyang pag-iingat. Inidagdag na sa palagay niya ay si Gong Yachi mismo ang mas kailangan at dapat maging mas maingat at magpanatili ng matinding pag-iingat at pagbabantay sa lahat ng oras. May bahagyang patak ng pawi sa kanyang mukha ni Gong Yachi, habang mariin at tapat na sinabi na sinuri na niya ng maigi ang pinagmulan at katibayan, nasuri na rin niya ang tirahan ng nagpadala at ang estilo ng pagsulat, at tiyak at sigurado siyang galing at tunay na mula sa Jiangxi Merchant Guild ang liham.
Gayunpaman ay nagtanong pa rin siya ng may pagtataka kung ibig bang sabihin ni Sorayang ay ang samahan mismo ang nagpadala nito upang dein at linlangan sila. Walang pag-aalinlangan, binigakas ni Sorayang ng buong diin at katiyakan. Siya ay ganap at 100% sigurado at tiyak sa kanyang sinabi na kahit ano pa man ang katibayan, nananatili siyang kumbinsido na may nakatagong panganib sa likod ng ganitong pangyayari. Tinanong ni Gugo kung ano ang dahilan kung bakit siya ganoon katibay at katiyakan sa kanyang sinasabi, sa halip na agad sumagot ay nanatiling tahimik muna si Sorayang. Inihayag niya sa kanyang isipan na ang nakagugulat na katotohanan, siya mismo ang isa sa mga tumulong at nakibahagi noong itinatag at binuo ang samahang Jiangxi Merchant Guild, kaya naman alam niya ang bawat bahagi, lihim, at tunay na kalikasan nito. Bumalik siya sa nakaraan, na noon ay punong-puno ng pagnanais at hangarin si Dam Seong, higit sa lahat ay mapagbuklod at pag-isa-isahin ang lahat ng mga samahan ng mga ngalakal sa buong rehiyon ng Jiangxi. Ito ang naging pangunahing layunin at dahilan kung bakit sinimulan ang lahat ng hakbang at kilos na kailangan upang mabuo ang ganitong malawak na samahan. Inilahad niya ang masakit na katotohanan, sa ilalim ng utos at tagubilin ni Dam Seong, siya ay nagsagawa ng mga pagpatay at pagtatanggal sa sinumang humadlang sa daan, pati na rin ang paglipol sa mga pangkat ng tulisan sa mga gilid-gilid at daanan, lahat ng ito ay ginawa upang matiyak na makapag-unlad at makapalago ng payapa at walang sagabal ang mga samahan ng mga ngalakal. Sumagot si Sorayang na ang isa pang mahalagang katotohanan, ang tunay na nagtulak at tumulong upang mapagbuklod at mapag-isa ang mga samahan ng mga ngalakal sa Jiangxi ay wala ng iba kundi ang pinuno mismo ng Righteous Heavenly Alliance. Nagulat si Gong Yachi sa impormasyon na ipinahayag ni Sorayang, habang inamin niya na wala siyang narinig at nalaman patungkol sa ganitong uri ng impormasyon at kasaysayan, bilang sagot ay ipinaliwanag ni Sorayang na hindi ito dapat maging nakagugulat, dahil hindi ito ang uri ng kaalaman na malalaman at makukuha lamang ng mga kasapi ng Haosek kung hindi nila sadyang pagsisikapan at susuriin ng malalim ang mga nakatagong talaan at pangyayari ng nakaraan. Muling nagtanong si Gong Yachi kung paano at saan nakuha at nalaman ni Sorayang ang ganitong mga bagay, mahinahon ngunit may diin na sumagot si Sorayang na sa kanyang posisyon at katayuan, walang kulang na impormasyon, lahat ng uri ng balita, lihim, at pangyayari ay dumadating at nakikilala niya sa kanyang sariling paraan. Nagtanong si Gong Yachi kung bakit nga ba ganoon ang naging kilos at desisyon ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, bilang sagot ay ipinaliwanag ni Sorayang na napakalinaw ang dahilan, ang Jiangxi ay nasa gilid mismo ng teritoryo ng Murem, at malapit din ito sa matibay na tanggulan ng Steel Blood Fortress, dahil dito nagtong si Gong Yachi kung nagsilbi ba itong parang pader at harang na pananggalang para sa kanilang samahan. Sumagot si Sorayang na tama ito sa kanyang hinala at idinugtong niya ang isa pang mahalagang katotohanan, ang Jiangxi Merchant Guild ay hindi kabilang sa mga samahan ng mandirigma at Murem sect, sila ay mga ngalakal lamang, kaya naman hindi sila madaling paghinalaan at pagdudahan ng iba, bukod pa rito ay nakakamit din nila ang napakalaking halaga at yaman, kaya naman para sa kanila ay tila isang estratehiyang na isang bato, 2 ibon ang matatamaan. Sorayang tumingin si Sorayang sa gitna at nakahalukip-kap, inihayag niya ang isa pang dahilan kung bakit tiyak siyang bitag ang liham. Ang pinuno mismo ng Jiangxi Merchant Guild ay may matinding galit at pagkamuhi sa demonic path, bagay na lubos na salungat sa mungkahi ng liham na makipagkasundo sa kanila. Seryosong tumitig si Sorayang sa kanila, habang idinugtong niya ang mas matindi pang katotohanan. Ang pinuno ay ganoon kalalim ang pagkamuhi at pagtutol sa mga tagasunod ng demonic Murem, na handa pa niyang isakripisyo at ailay ang sariling buhay kung kailangan lamang upang tuluyang mapuksa at maalis ang ganitong landas at impluensya, kaya naman ganap na imposible at hindi akma ang alok na makipag-ugnayan sa kanila. Sa kanyang sarili ay inamin ni Gong Yachi at sinabing labis siyang naging kampante at binawasan ang kanyang pag-iingat, kinilala niyang nabulag siya ng mga kamakailang tagumpay at nagawa niyang pabayaan ang pagiging mapagmatsyag. Idinugtong pa niya sa kanyang isipan na bahagi ng kanyang tungkulin at gawain ang pagdududa at pagsusuri sa ganitong mga bagay na tila maliwanag ngunit maaaring may lihim, lalo pat sa larangang kanilang ginagalawan, karaniwan at madalas ang pagtataksil at paglilinlang. Humarap si Gong Yachi kay Sorayang, habang ipinapahayag niya na naiintindihan na niya ang lahat at agad na sisimulan at gagawin ang masusing pagsisiyasat at pagtuklas sa katotohanan at pinagmulan ng Jiangxi Merchant Guild. Bago pa man siya makalayo ay tinawag siya ni Sorayang, sa mahinahon ngunit tapat na paraan ay pinaalalahanan niya kay Gong Yachi na huwag pilitin ang sarili at huwag labis na mabalisa,
sinabing dahan-dahan lamang at huwag magmadali. Sa huling sandali bago umalis, itinaas at pinagsalikop ni Gang Yachi ang kanyang mga kamay bilang pangako. Sinabi niyang babalik siya sa loob ng 2 linggo at hilingin kay Sorayang na mag-ingat at maging maingat habang wala pa siya. Kasabay nito ay nanglaho na si Gang Yachi sa kanyang kinatatayuan, habang naiwan sina Sorayang at Gugo sa kagubatan na nakatayo lamang at nakamasid habang unti-unting naglalaho ang kanyang figure sa gitna ng hangin. Nang tuluyan ng makaalis si Gang Yachi, humarap Sorayang kay Gugo, habang inilalahad ang kanyang obserbasyon, sinabi niyang labis na pinapagod at pinipilit ni Gang Yachi ang kanyang sarili. Idinugtong pa niya na kailangan at dapat itong matuto magpahinga kapag kinakailangan, bagay na tila hindi laging naaalala at ginagawa ni Gang Yachi, dahil sa kanyang katapatan at masigasig na gawain. Humarap si Gugo kay Sorayang at sa kanyang seryosong tono ay nagtanong siya kung talagang pinahahalagahan ni Sorayang si Gang Yachi. Sa pagtataka ay mabilis na tinanong pabalik ni Sorayang kung sino ba ang tinutukoy nito, kung si Gang Yachi ba. Habang nakapikit ng bahagya at nagpapaliwanag ng maayos, sinabi ni Sorayang na mas tumpak na sabihin ang kanyang nararamdaman ay higit na pag-aalala at pagmamalasakit sa kasamahan at kasama sa gawain. Idinugtong pa niya na marami pa silang kailangang tapusin at gawin, kaya naman hindi niya maipagkakalubog na pilitin si Gang Yachi ang sarili sa sobrang pagtatrabaho hanggang sa mapahamak ng lubusan. Tinatanong ni Sorayang kung bakit ganito ang damdamin ni Gugo, pansamantalang napahinto si Sorayang, habang nakahalukip-kip at tila hindi nasiyahan sa paraan ng pagtingin ni Gugo sa kanya. Sinabi niyang hindi niya gusto ang ganoong tingin sa mga mata ni Gugo, ngunit agad itong itinama at nilinaw ni Gugo. Sinabing hindi iyon ang ibig sabihin nito, kundi nakikita lamang talaga nito na labis na nagmamalasakit at nag-aalala si Sorayang kay Gang Yachi. Dahil sa pagsasabi nito ay tila inis si Sorayang, bumugso ang damdamin at mabilis na kumilos, habang pasiga na sinasabing parang hindi naman niya ginagawa at ibinibigay ang lahat ng kanyang makakaya at tulong para kay Gang Yachi, habang si Gugo ay nanatiling tahimik lamang at nakamasid sa kanya. Matapos ang maikling pagtatalo ay muling ibinaling ni Sorayang ang usapan at nagtanong kay Gugo, kung ano ang tunay na dahilan at layunin ng pagpunta at pagharap nito sa kanya sa ganitong oras. Sumagot naman si Gugo ng seryoso at maingat na sinasabing mayroon siyang natutunan at nalamang mahalagang impormasyon, ngunit sa kanyang palagay ay hindi pa ito ang tamang panahon upang ibahagi at talakayin ang lahat, kaya naman napagpasyahan niyang babalik na lamang sa ibang pagkakataon kapag mas angkop na ang sitwasyon. Sa halip na pumayag na ipagpaliban pa ang usapan, tumugon si Sorayang ng may halong taksong tono at pagtitiwala, sinasabing tila hinihintay lamang siya ni Gugo na mapagod at hamina bago lumapit, idinugtong pa niya na ibahagi na agad at ipakita kung ano man ang natutunan. Sa huli ay napayag si Gugo at nagpasalamat ng tapat at magalang kay Sorayang sa pagbibigay daan at pagtanggap sa kanyang balak. Sa ilalim ng makapal at madilim na ulap na tila nagbabadya ng bagyo, ibinahagi ang balitang malawak na kumakalat sa buong lupain, ang balita tungkol sa tangkang pagpatay ng Pang Clan laban sa young leader ng Heavenly Demon Divine Cult ay naririnig at nalalaman na ng halos lahat. Kasunod nito ay nagtanong si Dam Seyong sa kanya kung ano naman ang naging pahayag at ginawa ni Patriarch Pang, tungkol sa ganitong pangyayari at paratang. Inilahad ang ginawang hakbang ni Patriarch Pang, ibinunta niya ng buo at tanging ang sisi at paratang sa Supreme Overlord Unit. Ang unit na kanyang ganap na winakasan at pinawi mula sa talaan, idinugtong pa ang mas masakit na katotohanan, itinakwil niya ang buong angkan ang lahat ng kanilang mga dating masters at dalubhasa sa sining pandigma, inalis pa nila ang karapatang gamitin ang apelidong Pang mula sa mga ito, at hindi man lamang inabala at inaksaya ang panahon upang bawiin at ilibing ang mga labi ng mga nasawi. Sinabi niya na bagaman ginawa nila ito upang iligtas ang sarili, lalo lamang nitong pinapahina at pinapangit ang kanilang pangalan at katayuan sa paningin ng publiko, ipinaliwanag pa niya na kapag ganito kasama ang tingin ng madla sa isang samahan, ang tamang gawin ay harapin at tanggapin ang katotohanan, at tahimik na magsikap at magbago sa loob ng ilang taon, dahil hindi nararapat at hindi marangal para sa pinuno ng isang angkan ang maging mailap, at magtago sa likod ng iba. Sa loob ng isang marangal at formal na silid, na nakaupo sa likod ng malawak na mesa, habang may tasa ng tsaa sa kanyang kamay, humarap si Dam Seyong sa kanyang kausap na nakatayo sa kanyang harap at nagtanong tungkol sa kalagayan at pangkalahatang tingin ng tao sa demonic cult, sa halip na agad sumagot ay nagdalawang isip at huminto muna ang kausap. Habang dahan daw ang humihigop ng tsaa at may matalas na tingin,
sinabi ni Dam Seyong na hindi na niya kailangan pang pakinggan ang sagot, dahil lubos siyang tiyak at sigurado na kabaligtaran ang nangyayari. Kung masama ang tingin ng tao sa Pang Clan, malinaw naman na ang opinyon at damdamin ng publiko ay pabor at positibo para sa samahan ng demonic cult. Nakatayo at nakaharap sa harap ang kilalang pinuno ng Qingcheng sect na si Wu Yihan, habang dahan daw ang inamin at sinabing tama at totoo ang sinabi ni Dam Seyong. Inihayag ni Dam Seyong ang pinakamahalagang punto, ang lahat ay nagbabago at nag-iiba na. Sinang-ayunan nito ni Wu Yihan at idinugtong na ang tunay na suliranin at bagay na dapat bigyang pansin ay ang malaking pagbabago sa pananaw at damdamin ng mga tao tungkol sa demonic cult, bagay na hindi inaasahan at malaki ang epekto sa takbo ng mga pangyayari. Tumingin ng sorayang si Dam Seyong at inilahad ang kanyang unang palagay. Noong una ay inakala lamang niyang ang young leader ay isang walang muwang at walang alam na kabataan na nagpapalabas lamang ng sarili at naghahangad ng pansin mula sa iba, ngunit agad din itong tinama at idinugtong niya na napagtanto niyang hindi siya karaniwan at simpleng kabataan lamang, mayroong nakatagong lakas, talino, at kakayahan na higit pa sa inaakala ng karamihan. Habang dahan-dahan ibinuhis ang tsaa patungo sa tasa, may kasabay na mahinang tunog ng pagdaloy, ay nagtanong si Dam Seyong tungkol sa usapang napag-usapan noong nakaraan. Tinanong niya kung nagawa na ba at nakuha na ba ni Wu Yihan ang ganap na kontrol at pagsunod mula sa lahat ng matatanda at nakatatanda sa loob ng kanilang samahan. Sumagot si Wu Yihan ng walang pag-aalinlangan, sinabing tiyak na nagawa na niya ito, at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya naruroon at humarap kay Dam Seyong. Idinugtong pa niya na ang lahat ng nasabing puwersa at tao ay ganap ng handa at nakahanda na gamitin at ilabas anumang oras at sandaling kailanganin at ipag-utos. Sa labas ng gusali, makikita ang patak ng ulan na tumatama at dumadaos-dos sa malalabong dahon ng liryo sa tubig. Sinabi ni Dam Seyong na malapit nang makipag-ugnayan sa kanya si Elder Kang, bilang sagot ay sinabi ni Wu Yihan na matagal at inabot ng mahabang panahon bago ito maisigawa, at napansin niyang hindi madali at mahirap talagang makipag-ugnayan at makipagkasundo sa Hao sect. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa paligid at nagbibigay ng madilim at mabigat na kapaligiran, inihayag ni Dam Seyong ang isang katotohanan, mas mahirap kung palaging sugpuin ang isang daga kaysa sa isang tigre, dahil sa pagiging palihim, mabilis, at mailap nito, bilang sagot ay tame time na sinang-ayunan nito ni Wu Yihan. Ibinigay ni Dam Seyong ang mahigpit na tagubilin, sinabing sa sandaling makipag-ugnayan na sa kanya si Elder Kang, dapat agad at walang pag-atubiling simulan at isagawa ang lahat ng nakaplanong hakbang at kilos. Sumagot naman si Wu Yihan ng may ganap na pagtitiwala at paninindigan, ipinapangako na ibibigay niya ang lahat at ipagkakatiwala na lamang sa kanya ang buong gawain at tungkulin. Habang hawak ang tasa, binigkas niya ang mabigat na pahayag. Dumating na ang tamang panahon upang tanggalin ang tali at pakawalan ang demonic dragon, ang malakas at mapanganib na puwersang matagal nang nakatago at pinipigilan lamang. Sa isang madilim at tahimik na sulok, makikita ang lumang mapa at nakatambak na mga sulatin na bahagyang nabahira ng dugo. Sa gitna ng dilim ay lumitaw ang bahagi ng mukha ng isang tao. Sa loob ng isang silid na tumatagos ang liwanag mula sa bintana, nakatayo ang isang figurang nakabalabal at nakatikip ang mukha. Hindi matukoy ang tunay na anyo, habang sa paligid niya ay nakahandusay ang mga katawan ng mga tao, habang maririnig ang malakas at matalas na tunog na sumasabay sa tanawin. Lumipat ang tagpo sa kagubatan, kung saan naglabas ng matinis at nakakatakot na ungol si Goldie sa kanyang harapan. Sa likuran nito ay nakatayo sina Sungreen at ang Hua, kapwa namumutla at nagugulat ang mukha. Nakaluhod sa lupa ang isang lalaking nakatikip ang mukha at nakasuot ng madilim na kasuotan. Lubos na sugatan at puno ng dugo ang balikat at katawan, may palasupang nakatusok sa kanya, habang pilit na itinataas ang kamay upang iaabot ang isang nakatuping sulat, sa hirap at paghihingalo ay sinikap niyang banggitin na mayroon siyang mensahe na nakalaan para sa young leader, bago pa man tuluyang mawalan ng lakas at bumagsak. Sa gitna ng malalabong dahon at madilim na kapaligiran, malakas at nagmamadaling tinawag ng isa sa mga kasama ang pangalan ni Sorayang bilang young leader. Mabilis na punta sa kinaroroonan ng tinig, at mabilis na binubuksan ang natanggap na sulat, habang nakapaligid sa kanya ang iba pang kasamahan, kasama na rin ang dalawang malalakas na nilalang, lahat ay tingin sa kanya, habang ang sugatang tagadala ng mensahe ay nakahandusay na sa lupa. Matapos basahin ang nilalaman ng sulat, biglang nagbago ang anyo ni Sorayang at seryoso ang tono habang nagbigay ng utos, sinabi niyang iligpit na agad ang lahat at maghanda.
Nagtanong si Gugo kung ano ang nilalaman at kung ano ang nangyari. Sa harap ng lahat ay muling humarap si Sorayang, may matinding puot at pagkabahala sa kanyang mukha. Habang inihayag ang masakit na katotohanan, sinabi niyang nahuli at nakuha na ng kalaban si Gang Yachi.